Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami ay tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan. Iyan ay dinig ko na noon pa mang una. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa Kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuuga yaong bundok. Sa tindi ng Kanyang galit, ito'y Kanyang tinudurog. Itong sangkalupaan ay Kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at Kanyang naitago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang may lalang. Pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko mamalas. Siya'y hindi ko makita, bagaman at naglalakad. Anuman ang gawin niya ay walang makahahadlang, ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan?
Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway, sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niya bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoon Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag o sa kaharian? Niyong mga patay ang iyong pagtatapat. Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita o ang pagliligtas sa mga lupaing wala nang pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. O sa iyo, O Poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, O Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Magsitayo na po ang lahat. Ang Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ginugunita po natin ngayong meron tayong mga anghel na tagatanod. Tagapagpahiwatig sila sa atin ng kawalang hanggan ng Diyos. At ng walang hanggan din naman niyang pag-ibig at pagkalinga. Aktibo po silang nakikisangkot sa ating buhay. Hindi lang natin alam kung minsan, paano mo malalaman na nakikisangkot sa iyong buhay ang anghel? Paano mo nalalaman na yung nakikisangkot sa iyong buhay ay anghel? Nagpaparating po sila at nagdadala ng mensahe ng Diyos. Nagbabantay, pumuprotekta, namamalayan man natin o hindi. Hindi man natin ma-imagine kung ano ba talaga sila o kung ano ang itsura nila. Ang kaya nating unawain ay ang kanilang ginagawa para sa atin. Lagi po nila tayong inihaharap na parang salamin sa isa't isa at sa Diyos. Isa-isa. Binibigyang liwanag ang nalalambungan nating landas ng buhay. Okay, medyo high sounding, Parang hindi natin masyadong mahawak. Paano ito? Paano ito, Father, nararanasan ng konkreto sa buhay? Magandang pakinggan niyan, sinasabi mo sa amin. Pero paano natin ito nararanasan? At paano natin ito nalalaman na atin ngang nararanasan? May napangalanan po akong 3 pamamaraan para masense natin ang kanilang pakikisangkot sa ating buhay. At ang una pong pamamaraan ay sa pamamagitan ng panlabas nating 5 senses. Ano-ano ba yung ating 5 senses? Yung ating sense of sight, paningin, Yung ating sense of sound, pandinig, sense of smell, pangamoy, sense of taste, panlasa, at sense of touch, pandama. Ayan. Yan ho yung mga entry points kung paano pumapasok at nakikisangkot ang mga anghel sa ating buhay. Kung minsan yung pinaka-reliable dito kung minsan, mga kapatid, yung kanilang odor of holiness, kung tawagin. Hindi mo maipaliwanag. Hindi mo rin ma-share sa iba dahil baka isipin nila na kung ano nang nangyayari sa iyo. No? Pag meron kang na-encounter na taong napakabanal, napaka-ascetic, napaka-mapagdasal, tapos meron kang naamoy sa kanya na hindi mo ipaliwanag, maaring yun yung tinatawag natin na odor of sanctity. Odor of sanctity. Sinasabi ng mga contemplatives at mga mystics na parang may common smell sila. Something na parang amoy rose o mabango na hindi mo ma-distinguish kung anong katulad. Pero parang na-evoke sa ating kalooban na tayo ay malapit sa isang banal. Hindi mo alam. Ibig sabihin, hindi mo totally ma-explain. Pero ramdam mo. Ganon din ang masasabi sa ibang sense of, sa ibang senses natin. Sa sight,
sa sound, sa taste, at sa touch. Yung mahawakan mo man lamang, parang mayroon ng healing power na dumadaloy papunta sa iyo sa pamamagitan niya. Yun namang taste, parang may panlasa na. Pale, ano ba yung pale? Parang hindi naman masarap, pero satisfied ka. Yung sight naman, karaniwan lang naman ang iyong nakikita. Pero ang dating sa iyo ay parang hindi karaniwan. Parang makulay, parang hindi mo na gustong umalis pa doon kung saan mo yun nakita. Ang ikalawa po ay yung sa pamamagitan ng ating interiority o yung ating kalooban. At ang ating kalooban, may tatlo itong matatawag natin na, ano ba yun? Sections. Mauunawaan po natin ang ating kalooban sa tatlo ring pamamaraan. Meron po tayong tinatawag na intellect. Ito yung ating isip, mind. Meron po tayong tinatawag na will. Ito yung ating desire. At dito natin yan mararamdaman sa ating gut. Gustong-gusto natin. At meron naman tayong tinatawag na memory. Ito yung kahit hindi pa nangyayari, meron ka ditong naka-alat, nakalaan na espasyo para okupahan ng divine. Sa pananalangin, naaabot po natin ang ating kalooban. We are able to get in touch with our memory, with our intellect, and with our will. At nakakapagpasya tayo sa pamamagitan ng pagkukonsulta sa tatlong ito. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, kuminsan magdamag siya. Magdamag siyang sumusubok pumasok sa kanyang kalooban. At pag nakapasok na siya, bumababa na siya sa kanyang mountaintop moments. Sinasabi na niya yung kanyang napagdesisyonan, yung kanyang pasya, mula at sa pamamagitan ng pananalangin. Ang ikatlo, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng tinatawag natin na spark of divinity na nasa kalaliman ng ating puso. Alam naman natin na sa kaibuturan ng ating puso, mabuting tao tayo. At nag-share tayo nito sa iba. Ibig sabihin, hindi lamang ikaw ang may kabutihan. Kahit na yung pinakasalbahe mong kilala, kahit na yung sinner of sinners, na ipinagdarasal mo araw-araw na makonvert, doon siya pwedeng mamuhunan sa kanyang share of spark of divinity na meron siya. Ito po yung ating pagkamabathala. Katangian na generously ibinabahagi sa atin ng Diyos. Sa mga ito po tayo iniingatan ng ating mga anghel. Sa ating 5 senses, exterior senses, at sa ating 3 interior senses. Ayun, Hindi lang yung pag-iwas sa mga disgrasya. O kaya naman, sinalo tayo, nahulog tayo, hindi tayo masyado nasaktan, o kaya natumbang ating motor, nagulungan tayo ng wigo, hindi tayo namatay. Hindi lang doon, kundi sa pamamagitan ng ating mga senses, exterior man o interior. Dito po tayo iniingatan ng mga anghel dahil dito rin po tayo tinutukso ng diablo. Maliwanag po nating nakita ito kay Job sa unang pagbasa. Bagamat wala tayong makita doon na sinisi niya ang Diyos sa mga naranasan niya,
i-describe po naman niya kung paano niya nararanasan ang Diyos. Okay. Kasi i-clarify lang po natin, sa lahat ng, simula pa noong Lunes, binabasa natin aklat ni Job, wala akong nakita na sinisisi niya ang Diyos. Kasalanan mo ito, Lord eh. Walang ganun. Kasi, pagpapabulaan iyon sa kalikasan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi naman nagkakasala. Walang kasalanan ng Diyos. Kaya, di ba pag may sinisisi ka, ayun ay dahil sa kanyang kasalanan. Kasalanan mo yan eh. Kung bakit ako nagkaganito. Kaya mo sinisisi. O kaya naman, kaya mo sinisisi yung sarili mo. Kasalanan ko ito. Bakit ako nabundol ng motor kahapon? Sa kaliwa, sa unahan. Kasalanan ko eh. Lumusot ako. Hindi ko na dinigma. Dahil kasalanan ko rin naman. Ngayon, mga kapatid, bagamat hindi niya sinisisi ang Diyos sa mga nararanasan niya, i-describe niya kung paano niya nararanasan ng Diyos dahil hindi naman siya ganun ka-naive para isalarawan ang Diyos bilang isang mapagkalingang ina, gayong ang nararanasan niya ay malayo sa pagkalinga. Nasabi tuloy niyang ang Diyos ay parang isang napaka-harsh o napakalupit na hukom. Yun po kasing tatlong kaibigan niyang sina Eliphaz, Bildad at Zophar ay nag-assume na baka daw kaya ganito ang dinaranas ng kaibigan nilang si Job ay dahil sa itinatago niyang kasalanan. Nag-assume sila. Pero ang Panginoon mismo ang nagpapatunay na matuwid na tao si Job. Sa harapan pa ni Satanas, nag-testify ang Panginoon. Hinikayat nila siyang magsisi at magtika para daw maibsan ang kanyang pinapasan. Parang maigi rin naman, dahil nakapaglabas siya ng sama ng loob. So may sama ng loob siya sa Diyos, bagamat hindi niya sinisisi, at napangalanan niya at nahawakan ang imahe niya ng Diyos. So ang imahe ng Diyos, nabubuo po natin ito base sa ating nararanasan sa Kanya. At ambivalent po ang pagtingin niya sa Diyos. Ibig sabihin, dalawang paraang sabay niyang nararanasan. Yun ho ang ibig sabihin ng ambivalent. Black or white, parehong nag-e-exist, ambivalent. Kung minsan nasa black ka, kung minsan nasa white ka. Ang pagtingin po niya sa Diyos, ambivalent. Kung dati ay mapagtaguyod at mapagbantay na dakilang lumikha ang tingin niya sa Kanya, nagbibihis ngayon ang pananaw niya sa Kanya. Pakiramdam po niya ay tinalikda na siya ng Diyos at itinuring pang kaaway. Pakiramdam niya yun. At entitled siya sa kanyang pakiramdam. Hindi siya entitled sa kanyang mga kayamanan, pero sa kanyang pakiramdam, entitled siya. Pareho rin natin. Nadiskaril tuloy ang pagkaintindi niya sa mga katangian o attributes at mga kapasyahan ng Diyos. Akala niya ay pinarurusahan siya ng Diyos. Akala niya ay mapagparusa ang Diyos sa mga walang malay, malupit siya at unfair. Pamilyar po ba? Pag tayo dumaranas ng kawalang katarungan at kaapihan, kung minsan natatawag natin napaka-unfair naman ng buhay. Napaka-unfair naman ng Diyos. Ganun pa man, naniniwala pa rin naman siya na gumagawa ang Diyos ng kamanghamanghang mga bagay sa sangnilikha, gaya ng sinasabi ng kanyang mga kaibigan. At ito po ay hindi bago sa kanya. Bago pa po siya bumagsak, may ganito na siyang imahe ng Diyos
na lumikha. Katunayan, naniniwala pa rin siyang nasa mga kamay ng Diyos ang lahat ng bagay at sa huli, siya ang may kinalaman sa lahat ng ito. Sa madaling sabi, mga kapatid, hindi po nawala ang kanyang tiwala sa Diyos. Nagbago man ang kanyang imahe sa Kanya. At meron pa pong isang hindi nawala sa Kanya. Nawala mang lahat, may natira. Yung pong Kanyang kapakumbabaan. Sa harap daw po ng Diyos na hukom, ang tangi niyang magagawa ay manikluhod na tunay. Sa kanyang mga tuhod po siya dinala ng kanyang pinagdadaanan. Saan po kaya tayo dinadala ng ating mga pinagdadaanan? May bentahe po si Job dahil makapal ang kanyang puhunan. Matuwid siyang tao at sa harap ng Diyos ay walang kapintasan. Maaring dito po tayo ngayon inaanyayahan sa pagpapakumbaba at sa pagsusumikap araw-araw na mabuhay ng walang kapintasan. Para anuman ang ating maranasan, ito po ay ating makayanan. Kung kulangin man tayo sa puhunan o manlupaypay man sa pagsusumikap, alam naman ng mahal na pong Jesus Nazareno, nakukulangin nga tayo at manlulupaypay sa bandang huli. Kaya ang payo po niya sa atin, baguhin ang ating pamamaraan ng self-sufficiency at sense of autonomy at tularan ang mga bata sa kanilang pagpapakababa. Sila na may malaking kakayahang tumanggap at laging binabantayan ng kanilang mga anghel. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinatawag po tayo ng kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawalan na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito,
naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, mga kapatid, atin pong walang sawang ihain sa dambana ng Nazareno at iakyat sa krus ang ating mga personal na petisyon at yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama sa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan din niya na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin. Ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal, gaya ng mga anghel na nagbabantay sa amin, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan,
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga lingkod mong anghel sa daan ng kaligtas at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang kagalingan sa mga sakit. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre
dalamhalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal